Ang tanong, paano nga ba daw labanan ng language barrier dito sa Japan? Eto, opinyon ko lang guys, 'Pag isa kang foreigner dito, in-expect na magsalita ka ng Japanese, pero hindi naman in-expect na maging perfect ka. So, okey lang na magkamali ka. Para sa'kin, you need a certain level of Japanese, hindi yung wala ka talaga as in zero. At least matutunan mo yung mga greetings, mga ganyan, yung way ng pag-express ng sarili mo, kung masaya ka, kung gutom ka. Yun yung mga pinakaimportante kasi yun yung mga nagbi-build ng connections sa tao, eh. Pero hindi yan kasing laking big deal, hindi yan kasing laking issue tulad ng iniisip natin. Kasi actually yung mga Japanese, marunong naman silang mag-English, eh. Sinasabi lang nila na, "I can't to speak Japanese," kasi hindi sila confident magsalita. Ayaw nila na baka magkamali lang sila sa harap mo or hindi sila confident sa accent nila or sa mga grammar nila. Well, which is understandable kasi hindi naman nila lagi napa-practice yan. Unlike sa atin sa Pilipinas, sobrang dalas natin magamit yung English. Kahit na gano'n pa rin, marami pa rin sa atin nahihirapan sa grammar. So, ang importante lang naman ay nagkakaintindihan kayo. At yung language niya iniisip niyo, iba yan, eh, kasi yung in-expect niyo yung wala talaga, zero. Meron, may mga communication na magagawa kayo. Unang-una, may English. Second, puwede kayong gumamit ng gestures. Third, meron kayong translations app. Puwede kayong gumamit ng AI. Ang dami ng ways ngayon para mag-communicate. Kaya yung language barrier na yun, hindi na masyadong nagiging issue. Although hindi ko nilalahat, hindi ko sinasabing lahat marunong, pero karamihan dito marunong. Nagturo ako ng English dito 4 years. Kaya alam ko yung level ng English nila. Kaya hindi ko puwedeng sabihin na hindi sila marunong mag-English kasi alam ko marurunong talaga at ayaw lang nilang magsalita kasi hindi sila confident. Actually, hanggang ngayon ako, may language barrier pa rin kami ng asawa ko. Hindi lahat ng napag-uusapan namin ay naintindihan ko, and that is still considered as language barrier. At lalo na sa mga usapang mahihirap tulad nung nakaraan, bumili kami ng sasakyan, ng bahay. Hindi ako maka-follow sa mga usapan. Pero yung mga daily conversation naman, okey naman sa'min 'yan. Siguro may mga napapanood kayo ng mga street interview 'no, na tinatanong yung mga Japanese kung okey lang ba sa kanilang language barrier. Malamang sasabihin nila, hindi kasi trick question 'yun, eh. Negative kasi 'di ba? Sino ba naman papayag na, okey lang ba sa inyo na hindi kayo magkaintindihan ng partner mo? Siyempre sasabihin mo talaga hindi. Kahit sino naman tanungin natin, sasabihin ayaw nun, eh. Pero 'pag nandiyan na kasi yung sitwasyon, 'pag nandiyan na kayo, magkaiba yung expectations niyo sa reality. 'Pag nandiyan na boy, nakadepende na lang sa vibes mo 'yan, eh. Makadepende na lang 'yan kung magkatipuhan ba kayo, magiging komportable ba kayo sa isa't isa, at kung parehas ba kayong willing matuto. Kaya ang payo ko, kailangan mo lang matutunan kung paano mo i-express yung sarili mo kahit na hindi ka marunong mag-Japanese, magkamali ka, okey lang 'yan. Tsaka isa pa, alam mo minsan mas mahirap pa kung marunong ka na magsalita. Alam mo yung tipong 'pag nagsalita ka ng Japanese tapos nagrebuttal siya sa'yo, raratratan ka niya ng Nihongo tapos mapapasagot ka na lang ng, "Hi, wakarimashita," kasi hindi mo maintindihan. Gets niyo ba? Kaya ang payo ko talaga, huwag kayong matatakot sa language barrier. Hindi yan malaking issue tulad ng inisip niyo. Nagsimula ako diyan, ako nagsasabi sa inyo, nagsimula ako sa wala. Kahit yung mga ibang kababayan natin dito na may mga jowa na mga Hapon, Haponesa, nagsimula rin yan sa wala. Kahit tanungin niyo yung mga nagtatrabaho sa mga nightlife, yung iba sumasabak na sa trabaho ng wala ng Japanese pero pumapalag sila, napapa-enjoy nila yung mga customer nila kasi alam nila paano express yung mga sarili nila.